Yaiba Samurai Legend. Like and subscribe, baka naman. Sa ilalim ng lihim na lungga ni Anamaru, nagulat si Mr. Spider. Sabi niya, nasa kamay na ni Yaiba ang Radiant Sword. Nang marinig yun, hindi makapaniwala si Anamaru para sa kanya. Imposibleng mapasa kamay ni Yaiba ang ganong klaseng espada. Pero kampante si Mr. Spider, ang utak ng grupo. At ayon sa calculations niya, panalo na sila. Pinadala na raw kasi niya si Mr. Slug, isa sa pinakamalakas nilang 8 demons, para bawiin ang espada. Ipinakita pa niya kay Anamaru ang video ni Mr. Slug, na siyang confident na matatalo agad si Yaiba. Habang pinapanood ni Anamaru ang laban, nagtataka siya kung bakit walang tumutulong kay Mr. Slug. Sabi naman ni Mr. Spider, matagal lang daw kasi ang biyahe nito. Slug na kasi. Hindi pa rin makamove on si Anamaru. Dati, nakampante rin siya kay Zupo para kunin ang espada, pero pumalpak ito. At ang masaklap pa, si Palaka, na dating kakampi nila, sumama na kay Yaiba. Pero natawa lang si Mr. Spider, sabay sabing bahagi raw lahat yun ng plano niya. Samantala, halos 30 minuto nang naglalaban sina Yaiba at Mr. Slug, pero hindi pa rin makalusot ang kahit isang atake. Sobrang laki at madulas kasi ng katawan nito, at halos immune sa physical attacks. Buti na lang, naalala nila na ayaw ng Slug sa asin. Kaya nagtapon sila ng mga sako ng asin sa ere, at gamit ang sepukan teknik, pinasabog ni Yaiba ang mga ito sa taas. Bumagsak ang asin kay Mr. Slug at unti-unti siyang lumiit, pabalik sa original niyang anyo. Nagulat ang lahat sa nangyari. Alam ni Mr. Slug na talo na siya. Kaya dali-daling tumakbo palayo habang nagsisigaw ng maghihiganti ako. Pinapanood lang lahat to ni Anamaru at halatang hindi siya natuwa. Tinanong niya si Mr. Spider kung may plan B pa sila. Sabi naman ni Mr. Spider, relax, may next move na ako. Sa kabilang banda, habang papalubog ang araw, pauwi na ang ating mga bida. Sakto namang lumapit ang hot spring owner na kanila na todo excited. Akala niya papasok sila. At sinabing sila raw ang 1 millionth customer nila, kaya libre ang lahat. Kahit walang pambayad, tinanggap nila ang alok sabay dinala sila ng mga maid sa loob. Habang si Miyamoto at Mr. Palaka ay chill-chill lang, si Yaiba naman puro kalokohan. Sinubukan ni Mr. Palaka gulatin si Yaiba para matest siya, hanggang sa ayon, sumemplang ito sa tubig. Sabi ni Miyamoto, malayo pa si Yaiba sa pagiging best samurai, habang sa malayo ay may isang nilalang na may pulang mata ang palihim na nanunood sa kanila. Sa kabilang paliguan, si Sayaka ay nagbababad sa tubig, pero ramdam niyang may nagmamasid. Tiningnan niya ang paligid pero wala siyang nakita. Inakala niyang si Yaiba ang naninilip, kaya binuhusan niya ito ng tubig. Nagalit si Yaiba dahil wala naman siyang ginagawa, hanggang maya-maya, nagtaka na lang siya kung bakit siya pa ang pinagalitan gayong wala naman daw worth panoorin. Natawa si Miyamoto at nakaisip ng bagong training, paakyatin sila sa madulash na pader. Game agad si Yaiba, pero pag-akyat niya, sinalubong siya ni Sayaka at ng iba na may dalang hose. Binomba siya ng tubig pero nakalutang pa rin siya sa hangin. Pinutol ni Sayaka ang tubig kaya bumagsak si Yaiba, Olats ang pasikat nating bida. Habang nagbibihis na sila at handa ng kumain, napansin ni Yaiba na isang mangkok lang ng kanin ang inihain sa kanya. Abat parusa raw yun ni Sayaka dahil sa paninilip, kahit si Miyamoto talaga ang may sala. Sinabi ni Mr. Starfish na matagal na raw siyang naninilip sa grupo, at confirmed si Yaiba talaga ang may hawak ng Radiant Sword. At kahit sa paliligo, dala-dala raw niya ito. Ngayon, kailangan nilang magplano para makuha ang espada. Pero problema, sobrang hirap kalabanin ng sepukan teknik ni Yaiba. Naisip nilang baka pwedeng mag-disguise gaya ni Mr. Snake para makalusot. Pero alam nila na kapag nagpakita sila, automatic santukan agad. Maya-maya, nakabuo rin sila ng plano. Dumating bigla ang hot spring owner at sinabi nilang may special event, ang Kamodameshi. Kapag nalagpasan daw nila to, makaka-access sila sa pinaka-secret na hot spring na may healing powers at pampaganda ng balat. Nagtanong si Yaiba kung masarap ang Kamodameshi, pero sabi ni Miyamoto, hindi pagkain yun, kundi ay parang test of courage. Interesado si Yaiba, at niyaya si Sayaka. Medyo hesitant sila, pero kinumbinse sila ng manager. Pagdating nila sa lugar, sobrang creepy. Kinakabahan na si Sayaka at gusto nang umatras.
Biglang sumulpot si Mr. Starfish na nagpapanggap na tauhan ng inn. Pinaliwanag niya ang rules, diretso lang daw, at bawal lumingon pabalik. Bago sila umalis, sinabi niyang hahawakan na muna niya ang espada ni Yeiba. Medyo napaisip si Yeiba, pero hindi siya nagpauto. Sabi niya, itatago na lang niya ang espada habang nasa loob. Naiinis man si Mr. Starfish ay okay lang daw, kasi may plan B pa raw siya. Kung saan si Mr. Mantes ang daw ang susunod, eksperto sa disguise at assassination. Nagpanggap siyang matandang babae na may pilay. Nilapitan siya ni Yeiba para tumulong, pero napansin niyang ang laki ng mata at katawan ng lola. Biglang nag-transform si Mr. Mantes at umatake. Pero mabilis si Yeiba, isang palo lang gamit ang espadang hindi pa hinuhugot, bagsak agad si Mantes. Nagalit si Sayaka, at bakit pati raw matanda pinapatulan nito. Hanggang nag-sorry na nga ang dalawa at nagpatuloy sa misyon. Paglapit ni Mr. Starfish kay Mr. Mantes, sobrang nabilib siya, dahil kahit tinamaan na raw ito ng malupit na palo, ay buhay pa rin. Pero bigla nalaglag ang cloak ni Mr. Mantes, at bumungad ang totoo, wala na itong malay, knockout pala na lubos kinagulat nito. Sunod sa eksena si Mr. Cucumber, ang pinaka-cute at bait-baitan sa tropa ng mga 8 demons. Excited si Mr. Starfish kung anong clever move ang gagawin nito. Habang naglalakad sina Sayaka at Yeiba sa susunod na parte ng Kamodameshi, palihim silang sinusundan ni Starfish. Alam niyang nag-camouflage si Cucumber sa kung saan, hindi lang niya alam kung saan. Bigla siyang napatigil nang biglang may naapakan siya. Pagtingin niya sa baba, si Mr. Cucumber ay nakadapa. Napasigaw si Starfish sa gulat at lungkot. Ibig sabihin, siya na lang ang natirang pag-asa ng mga 8 demons. Nagtago si Starfish sa damuhan, may ngiting duro-demonyo sa mukha, confident siyang this time, mananalo na sila. Pagdating ng grupo sa isang parte ng trail, may nakasabit na sign, insert your sword into the crevice to complete the challenge. Masaya si Yeiba, at agad niyang sinuksok ang espada. Akala niya, na-solve na niya ang buong misteryo. Doon na lumabas si Mr. Starfish. Sabi niya, nilagyan daw niya ng super glue ang butas para hindi na ito mabunot. Feeling niya panalo na siya, at wala nang ang espada si Yeiba. Di nagtagal, dumating din ang dalawang 8 demons teammates niya. Naiyak pa si Mr. Starfish sa tuwa, dahil bumalik ang mga kaibigan niya para tumulong. Buo ang loob nilang tatlo, feeling unstoppable na sila. Kaya sinabihan nila si Yeiba na sumuko na lang para wala nang masaktan. Pero si Yeiba, buo pa rin ang loob. Habang pilit niyang binubunot ang espada, bigla siyang nakaramdam ng adrenaline rush. Sa lakas niya, nabunot niya hindi lang ang espada, kundi pati buong bato. At yun ang tumama sa tatlong 8 demons. Hindi makapaniwala ang mga 8 demons na gamit pa rin ni Yeiba ang Radiant Sword sa kabila ng lahat ng diskarte nila. Alam nilang galit na galit si Bossing Anamaru nila, at wala na silang mukhang ihaharap kung wala silang may uuwing espada. Kaya kahit walang pag-asa, sinugod pa rin nila si Yeiba. Pero malas talaga, bago pa sila makalapit, tumama sa kanila ang biglang bugso ng isang bukal mula sa ilalim ng lupa. Napansin ni Sayaka, ito siguro yung secret hot spring na sinasabi ng owner dati. Makalipas ang halos isang oras, nagising ang tatlong 8 demons sa loob ng resort room. Nakita nilang nakatayo si Yeiba sa harap nila. Natarante sila, akala nila inatake sila habang tulog. Pero sabi ni Yeiba, hindi niya sila sinaktan. At sa totoo lang, sinagip pa nga niya ang mga ito. Lalo silang nabigla, kahit pinagtangkaan nila siyang nakawa ng espada, pinili pa rin ni Yeiba na iligtas sila. Si Mr. Palaka raw ang nagsuggest na patawarin sila. Doon na sila na-touch, naiyak sa kindness na ipinakita sa kanila. Sabi ni Yeiba, hindi sila kailangang manatiling sunod sa Niren kay Anamaru. May choice sila kung anong landas ang tatahakin nila. Nagdesisyon si Mr. Starfish na bumalik na lang sa asawa niya, habang ang dalawa pa ay sumama na lang kay Yeiba hanggang makarating sila sa Ganaro Island. Balik naman tayo kay Anamaru. Pinapanood niya ang lahat mula sa kanyang kuta, at galit na galit siya sa mga pangyayari. Dahil wala na siyang ibang option, tinawag niya ang pinakamabangis niyang demon. Maya-maya, may bumagsak na napakalaking kabaong mula sa langit. Bumukas ito, at lumabas ang isang nilalang na may pulang matang kumikislap sa dilim. Dito na nga nang gagalatiting inutos ni Anamaru na kunin ito sa bansat nating bida ang Radiant Sword kahit na ano pa ang mangyari.
Pero syempre like at subscribe ka muna Lods baka naman hihi salamat.